Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayong araw, pag-usapan natin kung gaano ba kalaki ang mga farrowing pens na ginawa ko para sa aking mga inahin. Kaya tara, sukatin na natin. Bale, ang width ng ating farrowing pen is 70 cm. Ito po, center to center po ng ating bakal. At ang taas naman niya is 1.02 meters. Or okay na po yung 1 meter. At ang length niya ay 2.01 meters. Yan. Ito naman nasa taas, ang sukat naman nito, yung kung gaano siya kahaba is 1 meter. Hati ng ating total length na 2 meters. At ang ginamit kong brace ko dito na dalawa ay 20 mm din. Ito extra support lamang po ito. Para pag dun siya magkakamot, walang problema kasi meron po itong support nito. Bale, gumamit po ako ng 20 mm at 12 mm na bakal para po mas madaling i-fabricate at hindi na natin kailangan i-bend yung mga bakal na gagamitin natin. So, cut and weld na lamang po yung ginawa po namin sa paggagawa ng ating farrowing pen. Ang ginamit ko naman pong bakal para sa ating main na support or main structure ng ating pen is yung 20 mm. Yung 12 mm naman is yung kanyang door para magaan lamang po siya at hindi siya mapapuluktot pag winelding po natin dito sa gilid. So ang taas pala ng ating bakal mula sa flooring at sa unang horizontal bar ay 30 cm or 1 foot para magkakasya po yung mga biik pag ang ating inahin ay magpapasuso. Kung mapapansin nyo sa aking sariling design, hindi ko na po diniretso yung bakal dahil para makatipid tayo, upang makatipid tayo sa materyales. Kung mapapansin nyo na naman, hindi naman lulusot ang aking inahin dito kahit ganito kaluwang ang butas ng pen. So ang excess na espasyo sa likuran ng ating inahin ay ito 27 cm. Yan, 27 cm or gawin nyo ng 30 cm para medyo mas maluwang pa siya. So ang sukat naman po ng ating space para po dito sa kanyang mga future na anak ay ito po. Yan, naglagay po ako ng space na 71 cm or 28 inches. Kabilaan na po iyan. Po. Kabilaan. 70. Yan. 71 inches. Or 28. Or 71 cm or 28 inches. Suportahan ko po yung ating farrowing pen ng 20 mm na bakal na i-weld sa mga GI pipes na ating mga columns. Para sa akin, mas matibay itong 20 mm na gagamitin dahil very firm siya at hindi siya madaling mabaluktod. Kahit gano'n mo, hindi mo siya mayayanig. Tsaka yung length pala ng bakal sa ilalim ng ating slab ay maglagay po kayo ng at least
10 cm na anchorage ng ating farrowing pen at sa semento para hindi siya magalaw-galaw. Kaya kahit magkakamot yung mga ating baboy, hindi siya madaling masira dahil nga nayuyugyog yung bakal. Ang taas ng hollow block sa paligid ng ating farrowing pen ay 50 cm na naka-align siya sa pangalawang rebar ng ating steel farrowing pen. Blocks pala nakapaligid sa ating farrowing pen, maglagay po kayo ng mga butas para ventilator or ventilation po ng ating pen, lalong-lalo na pagdating ng ganitong summer na mainit ang panahon. Nakatulong po yan sa ating inahin para hindi mag-overheat po ang ating katawan ng ating mga alaga. So dapat hindi natin kakalimutan na dapat ang ating flooring ay naka-slope siya papunta sa ating drainage. Katulad po itong farrowing pen po ng ating inahin. Para maiwasan po natin mag-stop yung tubig pag tayo magpapaligo. Lalong-lalo na pag nagkaanak ng ating baboy, para hindi na natin kailangan punas-punasan yung flooring pag tayo magpapaligo. Bali, ang advantages po ng ating farrowing pen para sa ating inahin ay maiwasan po ang paggalaw-galaw masyado ng ating inahin na nagsasanhi ng pagkamatay ng ating mga biik, lalong-lalo na pag siya'y hihiga or siya'y kakain. Para maiwasan po natin yung ating inahin ay maapakan yung ating mga biik. So kung mapapansin nyo, napaka-komportable ng ating inahin pag meron siyang farrowing pen, hindi siya pakalat-kalat at kung saan-saan siya pupunta. Ito palang inahin kong to, mag-iisang taon na siya sa March. So, tingnan nyo naman yung laki at yung sapat na space requirement ng ating farrowing pen. So, yun lamang po. Sana nakatulong po ang vlog na ito para kayo'y makagawa din po ng inyong sariling mga farrowing pen. So wag po kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel para updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Salamat!